mo sabihin sa akin na mahal mo pa rin ako sa kabila ng katandaan ko. Ako at si Isadora ay isa lang. Nagsisinungaling kayo, hindi kayo si Isadora. Sinungaling! Hoy, tanda! Alam ko na sekreto mo. Tinuring kitang parang magulang. Lahat ng payo mo, sinunod ko. Tanda-tanda mo na. Pinatulan mo pa si Pato. Gusto ka na, ha? Bala kong ihabilin isang pinagkakatiwalaan kong investor. Hindi ko naman madadala ang lahat niyan sa kabilang buhay. What a dramatic exit. Buti naman nag-resign ka CEO ng Del Prado Industry. Bago ba kita ipaking kung sino ka talaga sa buong kumpanya? Hindi ka titigil? O gusto mo pakaladkad kita palabas dito? Miss Monique Del Prado, ikaw ay may warrant of arrest. Ididemanda ko din kayo! All this time, hindi mo alam na may girlfriend kang matanda. O di ba, huwag mo nang ipagdiinan sa akin yan, ha? Ayaw mo ni Patrick. Wala akong pakialam kung anong totoo sa'yo. Ang importante sa akin, matulungan natin si Patrick. Ano gawa mo dito, ha? Didiri ako sa'yo, sinungaling ka. Umalis nga dito. Ano ba, Patrick? Ano ba? Huwag mo hawakan. Pabayaan mo ako, di ko kailangan tulong niyo. Pare, nakiusap na kayo sa Dora na puntaan ka dito. Kasi pagtatabuhan mo yung tao. Sira ulo ka ba, ha? Sinungaling yan, eh. Dapat nga matakot ka pa dyan dahil hindi yan ang totoo niyang itsura. Sa mata ng uugod-ugod na yan, no? Patrick, tama na yung masasakit na salita. Oo, sige, naiintindihan ko, galit ka sa akin. Pero pwede ba? Huwag mo naman kaganyanin. Alam ko galit ka, tinatanggap ko naman yun eh. Kasalanan ko naman eh. Pero respetuhin mo naman ako, kahit bilang tao lang. Ang labo mo talaga. Hindi ko akalain na magagawa niya sa akin yun, Susie. Sana man lang kahit papaano naisip niya na may pinagsamahan kami. Madam, lasing siya. Malamang po, dala lang ho yun ang kalasingan niya. Eh, yun na nga, lasing siya. Kaya nagsasabi siya ng totoo. Binigyan lang siya ng lakas loob ng alak na yun para sabihin sa akin yung mga sinabi niya. Dapat siguro, madam, hindi na po kayo sumama hanapin siya. Sumama pa ho ang loob ninyo. Alam ko naman na magagalit siya sa akin eh kapag nalaman niya yung totoo. Kaya lang hindi ko pinaghandaan yung pagkikita namin to. Kaya nagulat ako dun sa mga sinabi niya sa akin. Kung totoo tama naman eh. Isa akong matanda, sinungaling, manloloko at nakakatili. Masakit talagang katotohanan, Susie. Ang hirap lang tanggapin kapag pinamukha yun sa'yo ng taong mahal na mahal mo. Pare, pasensya ka na doon sa nangyari kanina. Hindi ko pigilan sa sarili ko, eh. Pare, huwag ka na mag-sorry sa akin. Kay Isadora na lang. Pasensya na, hindi ko kasi matanggap yung panluloko na ginawa niya sa akin, eh. Nagtiwala ako sa kanya dahil mahal ko siya at mahal niya ako. Hinayaan niya akong mahalin siya. Pero may tinatago pa pala siya sa akin. Nasaktan ako doon, pare. Pakiramdam ko, trinador niya ako, eh. Parang hindi mo ba naiisip na weird lahat ng nangyayari sa kanya? Kaya siguro hindi niya agad masabi sa'yo ito. May explanation naman siguro kaya nangyayari sa'yo ito at kay Isadora. Naalala ko nga, pare, sabi mo sa akin na kamukha mo yung naging asawa niya dati. Hindi kaya ikaw yung reincarnation? Paano ko naman malalaman yun, ha? So, totoo ba yung reincarnation na yan? May tita ko. Gumagawa kayo ng past life regression therapy. Baka matulungan ka nun. Patrick, I want you to do the meditation exercises I taught you. Pare, that will put you under. Pero in control ka pa rin. Lahat ng mga itatanong ko sa'yo, masasagot mo pa rin. Sige. Okay, let's start. Ilagay mo ang kamay mo sa ibabaw ng kamay ko. Ngayon, Patrick, ipikit mo ang mga mata mo. Bibilang ako hanggang 5 at matutulog ka. 1, 2,
3, 4, 5. Sleep, Patrick. Now, Patrick, bumalik ka sa panahon kung saan hindi ka pa napapanganak bilang Patrick. Natakot ako, di ba? Mawala ko sila. May bahay naman talaga inaalagaan kita at pinagsisindi. Sa bahay na lang ako. Siguro na magkasama na saya-saya. Tanaligaw ako na bukang gusto ko makasama. Akala ko hindi ka na darating, Adora. Hindi kasi ako makatakas eh. Hanggang kailan na ba tayo magiging ganito, Adora? Alam mo, huwag mo nang isipin yan. Ang importante magkasama tayo ngayon. Tatapikin ko ang noo mo pagkabilang ko ng 3. Sasagutin mo ang mga tanong ko. 1, 2, 3. Sino ka sa panahong nakita mo ang sarili mo? Ako, si Ramon. Adora? Adora? Patrick, sino si Adora? Siya ay ang aking nobya. Mahal namin ang isa't isa at lihim kaming nagtatagpo. Kahit mahirap ang kalagayan namin, handa akong magtiis makasama lang si Adora. Papakalayo tayo. Sumama ka sa akin. Kilala mo ba kung sino makakatapat mo? Si Papa. Tapos kayo si Federico. Wala akong pakialam. Haharapin ko sila. Ipaglalaban kong pagmamahal para sa'yo. Nagbanta na si Federico. Hindi ako natatakot. Pwes ko yung matapon. Ako hindi. Natatakot ako. Tuwag ako. Mahina ako, Ramon. Adora, sa akin ka humugot ng lakas. Kailangan mo maging matapang kung susuwayin mo sila. Maging matapang ka, mahal. Tawarin mo ako. Hindi ko magagawa. Hindi ko kaya. Adora? Adora, bumalik ka! Huwag kang susuko! Huwag mo akong iiwan! Adora! Patrick, magigising ka pagkabilang ko ng 3. 1, 2, 3. Adora, mahal kita! Pare, relax lang. Calm down. Ano nangyari? Pare, sinisigaw mo yung pangalan ni Adora. Sinasabi mo na ipaglalaban yung pagmamahalan nyo at hindi kayo susuko sa isa't isa. Oh, ano ginagawa mo dito? Manggigera ka na naman? Ha? Hindi ka man pinunta ka dito. Ako ba ang dahilan kaya pumunta ka dito? Oh, nagpalit ka na naman ng anyo. Anong oras ka ba nagiging gurang? Kung pumunta ka dito para dyan, hindi kita haharapin. Gusto lang ka ng tanongin. Ngayong nabulgar na ang totohanan sa pagkatao mo, bibitaw mo na si Pato? O umaasa ka pa rin na pakikisamahan ka niya? Ako ang dapat sa kanya dahil bata ako. Kaya ko siyang bigyan ng pamilya. Ikaw, anong kaya mo ibigay sa kanya? Kaya mo siyang bigyan ng anak?
Eh, isa ka lang matandang alagain. Madam, tama na. Sabi ko naman po sa inyo, madam, huwag niyo nang kausapin yun eh. Alam niyo namang walang magandang salita lalabas sa bibig ng babaeng yun eh. Tama naman siya eh. Tama si Leila. Mas bagay sila ni Patrick. Pareho silang bata. Tapos, sila naman dati. Oo, saka higit sa lahat, manloloko, di ba? Susi, huwag mo nang sabihin yan. Minsan naman nagbabago talaga ang isang tao. Kaya lang, isipin na lang natin yung future ni Patrick. Yung future nila ni Leila. Si Leila, bata, mabibigyan niya ng pamilya si Patrick. Ako, hindi ko na magagawa yan dahil matanda na ako, lipas na ako. Tsaka isa pa, hindi ko mabibigay ang kaligayahan na kayang ibigay ni Leila sa kanya. Tatlo. Dora, mahal kita! Natatanda ko na lahat, pare. Naalala ko, dinala rin ako ni Isadora dyan sa plantasyon na yan. Bakit hindi tayo bumalik sa plantasyon? Para malaman mo yung kaugnayan mo kay Isadora. Interesado ka pa rin kay Isadora, Pato? Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para gisingin ka sa katotohanan. Mas sariwa ako kaysa kay Lola Adora. Baka naman ako na ang piliin mo kaya sa bilas ng matandang yon. Nila, ano ba? Alam mo naman hindi yan ang habol ko sa isang babae. Kaya tuloy mo pa rin hahabulin yung matandang yon? Ha? Hindi ka ba kanya kilabutan? Kulubot na yung balat nun. Niloko ka pa niya. Niloko mo rin ako, Leila, kaya huwag ka magmamalinis. Kahit na ano pang gawin mo, hindi ko makakalimutan yun. Madam, ano po ito? Susie, naayos ko ng last will testament ko. Kung may mangyari sa akin, at least ayos na ang lahat. Susie, ipinapamana ko na sa'yo ang lupain namin sa Quezon. Kung may masamang nangyari sa akin, at least maayos ka. Hey, madam, huwag naman po kayo ganyan. Susie, mabuti na yun. Alam mo, naging matapat ka sa akin. Napakabait mo sa akin, Susie. Dapat naman talaga gantipalaan kita. Madam, yung totoo. Marami pong salamat. Kaso, madam, ayoko po ng ganito kasi sabi po nila yung mga nagbibilin po, yung po malapit na mawala. Susie, matanda na ako. Malala na rin yung sakit ko. Hindi na ako magtatagal. Iniwan ko to para sa'yo para pag nagkapamilya ka na at nawala na ako sa tabi mo, magiging maayos ka. Kasi may hangganan ng bisa ng orasan. Madam naman, hindi na po kayo iba sa akin. Alam niyo po yun. Sa dami niyo ng pinagdaanan po nating dalawa. Higit pa po sa tunay na ina ang turing ko po sa inyo. Alam niyo po, madam, sobra po talaga akong malulungkot. Sobra talaga ako. Kapag mawala po kayo, kayo ko niyo po sasabihin yan.
Pare, ito nga yun. Natatandaan ko na tong lugar na to. Ramon! Ikaw ba yan? Ramon! Ikaw nga. Pasensya na po kayo. Ulyanin ho kasi ang lolo ko. Hindi. Si Ramon nga siya. Si Ramon. Pasensya na po, medyo hindi na po kasi siya nakakilala ng ibang tao eh. Okay lang. Kilala niyo si Ramon? Matalik na magkaibigan po ang lolo at si Mang Ramon. Ayon po sa pinakita niya mga litrato, kamukhang kamukha niyo nga po siya. Ito po dati si Lolo at si Mang Ramon. Pare, kamukha mo talaga si Ramon. Kinikilabutan nga ako sa mga nalalaman natin eh. Yung lolo mo ba may nakakwento sa'yo tungkol kay Adora? Si Doña Adora, siya po ang may-ari ng buong plantasyon. At ayon kay Lolo, asawa po siya ni Mang Ramon. Meron ka bang litrato niya? Panginoon, patawarin niyo ako. Ayaw kong pangunahan ng kapalaran na meron kayo para sa akin. Tanggap ko na ang pag-iibigan namin ni Ramon ay matagal nang natapos. At walang kinalaman si Patrick dito. Kaya sana tulungan mo akong makalimutan si Patrick. Ipinagdadasal ko din na makatagpo siya ng babaeng magmamahal sa kanya at maging karapat-dapat para sa kanya. Ang lahat ng mga bagay na magpapaalala sa akin kay Patrick ay kailangan ko nang iwanan. Hindi ko na ito madadala sa lugar na pupuntahan ko. Madam, bakit malungkot ka? Naisip ko kasi na itong bahay na ito nagsilbing piping witness ba sa lahat ng mga pinagdaanan ni Isadora? Eh di ba madam, ito naman ang gusto mo, ang lumayo? Huwag kang mag-alala, madam. Pag nasa Cebu na tayo, mabubura ang lahat ng nagpaparemind sa'yo dyan kay Patrick. Di nga ba, ang sabi niya, madam, pag nandun na tayo, hindi niyo napipihitin ang orasan? Simula sa araw ito, magbabagong buhay na ako. Mamumuhay na ako bilang matandang Adora. Tatanggapin ko ng maluwag lahat ng hirap na pagdadaanan ko dahil sa sakit ko. Kahit sa katapusan ng buhay ko na pinagkaloob sa akin. Ayan na. Taxi! Kuya, pwedeng pakisakay lang mo sa likod? Oo. Salamat sa mga masasakit at magagandang alaala. Para sa tingin mo, nakatulong ba sa'yo yung pagpunta natin sa plantasyon? Kung totoo man yung reincarnation o hindi, isa lang ang nararamdaman ko ngayon. Ako si Ramon at nagbalik ako para kay Adora. Pare,
Dahil yata sa pagkikita nyo, kaya siya bumabata ulit eh. Yun nga eh. Hindi ko pa maintindihan eh. Pero gumaan kasi yung loob ko eh. Parang naiintindihan ko na kung bakit kami pinagtagpo ulit ni Adora. Para ipagpatuloy namin yung pagmamahalan nila ni Ramon. Pero sa katauhan ko naman. Pero parang hindi na kayo ni Adora. Hindi pa naman huli ang lahat. Pupuntahan ko si Adora. Papaliwanag ko sa kanya na si Ramon at ako ay iisa lang. At ako yung lalaking mahal niya noon pa. Hanggang ngayon, hinahabol pa niya yung matandang yon. Nakaka-insulto na itong pag-ayaw niya sa akin, ha? Leila, wala tayong magagawa kung nakapag-desisyon na si Patrick. Hindi ako papayag na mas pipiliin niya yung gurang na yon. Wala na yung interes ko kay Isadora. Ang sa akin lang, kung paano siya tumatanda at bumabata. Wala akong alam tungkol doon. Pwes alamin mo para naman matuwa ako, di ba? Bakit ka ba nagpapakita sa akin? Anong gusto mong gawin ko? Ang ipaglaban mo ang pag-ibig mo kay Ramon. Ayun na nga ang ginagawa ko eh. Alam ko na hindi ako kayang gawing bata ng oras na yun habang buhay, kaya wala na rin kami ni Ramon. Wala kaming pupuntahan. Ang eklipse ay isang pangyayaring kamangha-mangha. Bantayan mo ito. At sa oras na maganap ang paghanay ng araw, mundo at buwan, pakasikapin mo na magkaisa kayo ni Ramon. Adora. Bakit ka ginagawa ba dito? Paano mo lutundon?